Welcome po mga kakuya, kunin ko Jonathan TVBs Vlogs, nagbabalik no. So kumusta po kayo po mga kakuya? So ang nagtopic na po tayo mga kakuya. So ano ba ang mangyayari sa mga bata kapag binababaan ng edad para maituring na kriminal, ikukulong no. So nagbigay po tayo ng mga epekto po mga kuya, nagdudulot ito ng trauma no, kawalan ng gana ng bata at higit sa lahat yung pag-aaral ng isang bata ay masisira no. So yan po ang mga epekto kapag naipasa ang batas na ibabaan pa ang edad ng isang bata no. So ngayon ang topic naman natin for today po mga kakuya about naman ito. So ano ang pagkakaiba ng kulungan versus DSWD? Saan nababagay o saan nararapat ang isang bata kapag siya ay nagkasala? So ito yung ating topic natin for today po mga kuya. Ito yung nagbibigay linaw at nagbibigay rin tayo ng mga Bible verse para mapatunayan natin na ang ating sinasabi ito ay sinusuportahan po ng mga Biblia, ng mga talata ng Biblia kung saan ito ay para maunawaan natin mas lalo kaysa maghaka-haka o sariling interpretasyon o sarili nating pag-iintindi, kundi ang banal na salita ng Diyos ay siya ang ating sanggunian. So bagong lahat po mga kuya, pasok muna intro. Welcome po mga kuya, babalik no. So ako yung lingkod Jonathan TVBs Vlog. So napakaganda ating topic natin for today po mga kuya. Ito po yung nagbibigay linaw talaga sa atin no. So nag-upload na po tayo ng bagong video na patungkol naman yun po mga kuya sa mga kung sakaling babaan ang edad ng isang bata no, na para maituring siya na ikukulong no. So sa mga ginagamit ng mga sindikato katulad na lamang ng mga bata na ginagamit ng mga sindikato katulad ng drugs no. So talagang nagbibigay po tayo ng mga epekto sa isang bata na kapag nakukulong no. So ngayon ang topic natin po today po mga kuya, parang kontrahin po natin kulungan versus DSWD. So saan ba nararapat ang isang bata kapag siya ay nagkasala no. So ang kulungan ba ay siyang disiplina? Hindi po no. Ang kulungan ay hindi siya matatawag na disiplina po mga kakuya no. So magkaiba yung disiplina sa parusa no. So ang disiplina no, kung gusto natin disiplinahin ang bata, nandoon sa DSWD kasi nandoon ang lahat na pangangailangan ng isang bata. So ngayon no, magkaiba ang konsepto ng kulungan at bilangguan at ang posibilidad ng DSWD para sa mga batang nagkasala no. Ito ang mga malinaw na pagkakaiba. So tatalakayin natin mga kakuya kung ano ba talaga ang pagkakaiba nila no. So ito ba ay may kulong ang bata, ito ba may tuturing na disiplina? So tanungin natin at bibigyan din natin ng mga Bible verse para sumusuporta sa ating mga paliwanag ngayon no. So ang kulungan no o bilangguan no, pero kanino na nasa hustong gulang 18 pataas na hinahatulan ng korte, nahatulan daw ng korte 18 above no. So ang layunin parusa at pagbabayad sa krimen no ay katlo no, kapaligiran karaniwang kasama ang mga adult offenders, mas istrikto at minsan mabigat ang kondisyon. So ang pang-apat, epekto sa bata kapag ang minor de edad ay direktang ikulong sa kulungan ng matatanda, nagkakaroon ng mataas na posibilidad ng abuso, trauma at mas matinding pagkakasangkot sa kriminalidad no. So talaga ito yung mga epekto ng isang bata kapag sakaling makulong talaga siya no. So ang pagkakaiba naman ng DSW, ito yung pinaliwanag natin yung bilangguan po mga kakuya, na talagang kung titingnan mo talaga masilamuot po mga kakuya no. Para bang wala nang pag-asa kapag ang isang bata may kulong daw, lalo na nga yung mga matatanda. Kung dito naman sa DSWD, ito po mga kakuya, ito po yung pagkakaiba niya sa kulungan. Ang DSWD, ito yung tinatawag na bahay pag-asa. Ito yung tinatawag na Youth Rehabilitation Center po mga kakuya no. So una, para kanino? Mga children in conflict with the law no. Ito yung tinatawag na CICL no. So ang mga batang nagkasala, karaniwang edad 15 hanggang 17 po mga kakuya no. So pababa no. So yan po yung tinatanggap at ng mga DSWD sa mga batang, ang bata itinuturing pa rin 17 hanggang pababa ay isang ituring pa rin bata yan po mga kakuya. Ayon po yan sa batayan sa Republic Act 9344 no. Ito yung tinatawag na Juvenile Justice and Welfare Act no. So
RA 10630, no, hindi parusa mga kakuya. So ayan po yan, sa ulitin ko, batayan sa Republic Act 9344, Juvenile Justice and Welfare Act at RA no 10630, no. So ito pong mga amendments po mga kakuya, ito po yung batayan ng ano natin, no. So ang ikatlo, layunin ng rehabilitasyon, no, at reintegration, hindi parusa po ito, no. So hindi, ulitin ko, hindi siya parusa. Anong nilalaman dito po mga kakuya, itong DSWD na nababanggit natin na talagang may proseso po mga kakuya, no. So ano daw, 17 pababa ang ano dito, ang pasok dito sa DSWD po. Maayon po yan sa ating Republic Act po mga kakuya, no. So ano ang mga programa nito? So anong matunghayan natin? Kung ano mga programa? Una, counseling at values formation. Yan po ang matutunan po ng isang bata kapag nasa DSWD. Counseling at values formation. Ikalawa, pag-aaral at skill training. So hindi nawawala yung pag-aaral niya, no. Talagang tuloy-tuloy pa rin kahit nagkasalas siya. At talagang mahubog siya ng mabubuting asal dito at talagang nagkaroon siya ng panibagong pag-asa. So grabe, no, napakaganda. Ikatlo, no, psychological at spiritual support. So kompleto package, kung saan pa balikbayan box, complete package talaga po mga kakuya. Nandoon na lahat, wala ka nang hanap-hanapin pa, no. So kung naghahanap ka ng jowa, ito yon, kompleto yon, no. So kung sa mga taong bata na nasangkot sa krimen, ito talaga para sa kanila, no. So ang pangapat, pagbabalik sa pamilya at komunidad, no. So ibabalik siya sa kaniyang pamilya at komunidad kung sakaling pumasa na siya at okay na at naging mahusay at talagang naturuan ng husto na talagang grabe, no. So ang kapaligiran mas ligtas at nakatuon sa paghubog at pagbabago, hindi sa parusa lamang. So ito yung mga dalawang tinatalakay natin mga kakuya na magkaiba talaga. So ang layo doon sa bilangguan, no. So nabanggit nga natin sa kulungan. So talagang doon pa lang sa kinikwento pa lang natin, kahit ako nawalan ako ng pag-asa kapag sa kulungan. Pero dito sa DSWD may pag-asa talaga, no. Talagang kompletong package dito. So walang naiiwan sa pag-aaral at natututo pa siya, no, at may skills, may training, no, at may spiritual values pa, no. So yun po ang pagkakaiba sa bilangguan at DSWD. So tama lang na dito nararapat ang mga kabataan na sangkot sa mga pagkakasala, no, lalo na po sa mga illegal drugs, no. So dapat kasi ang habulin dito yung mga gumagamit sa bata, no. So talagang katandaan natin ang mga matatanda at bata, magkaiba pa rin yung pag-iisip din yan, no. So talagang matatanda ay solido na talaga, alam nilang mali, pero ang bata hindi pa talaga kumpleto yan na masyadong alam na sa kanilang mga buhay, hindi pa alam mga bagay-bagay na yan. So sa madaling sabi, ang kulungan ay para sa parusa ng mga adulto. So ibig sabihin talaga ang kulungan, so hindi naman tayo tutulo sa kulungan, no. Ang kulungan nga, ang tutol natin dito yung mga bata na ikukulong, no. So lalo na po 17, babaan pa talaga yung 18, no. Sa atin sa batas 18 patas, makukulong na yung ano. So talagang babaan pa daw hanggang 15 yata o 16 ganyan para makulong kasama na dun sa ano. Kaya dito tayo tutol talaga po mga kakuya, no. So hindi na siya angkop doon sa edad na yun kapag nakulong na isang bata. Kaya dito tayo tumutol, hindi tayo tutol sa may kulungan tayo. So yung kulungan ay tanda yan sa parusa at pagbabayaran ang ating mga kasalanan, no. So ang ikalawa, ang DSWD, ito is isang facility, bahay pag-asa o youth center, ay para sa rehabilitasyon ng mga bata upang bigyan sila ng pagkakataong magbago at muling makabalik sa lipunan, no. So yan po yung yan po ang napakaganda sa DSWD. Yan po ang puntos, kumbaga puntos ba, no ng DSWD, talagang nagbibigay pag-asa, no. So sa nabanggit natin kanina, mga layunin ng DSWD napakaganda at talaga nagbibigay pag-asa sa isang bata na nagkakasala, no. So ibig sabihin may pag-asa, mabago yung bata dahil nga kompleto package at tinuturuan at hinuhubog, may skills, no. Talagang napakaganda para sa angkop talaga siya para sa mga bata na nagkasala 17 to pababa, no. So ano mga Bible verse dito, no, ano ba support ng Biblia dito po mga kakuya? Ito susuportahan natin ng Biblia ayon dito sa pagkaunawa na kahinaan ng bata. So
ang bata ay may matinding may kahinaan talaga diyan ang bata po mga kakuya. Ayon po ito sa Kawikaan 22 verse 6, ito po ang ating mababasa. Turuan mo ang bata sa daan na dapat, no, niyang lakaran, at pagkatanda niya ay hindi na niya ito malilimutan. So grabe, no, sa Kawikaan 22 verse 6 po, no. So imbes na parusahan kaagad, no, inuuna ang pagtuturo at paggabay. So ayon pala sa Biblia po mga kakuya, no? Kaya nga dati hindi ko rin maunawaan ito kapag hindi tayo sumasangguni sa salita ng Diyos, no? So talagang ang tandaan natin, ang lahat ng bagay ito sa mundo ay hindi natin pagmamayari ng Diyos po lahat po mga kakuya. Kaya tanungin natin ang may-ari kung ano bang dapat nating gawin bago tayo gumagawa ng mga batas, bago tayo gumagawa ng hakbang na para sa sangkatauhan ng Diyos, no? Tanungin din natin ang may-ari ng buong sinukob, no? Walang iba kundi ang Diyos. So ayon dito nga sa Kawikaan, no, ang ulitin ko, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagkatanda niya ay hindi niya ito malilimutan. So grabe, no? So talagang turuan talaga. Tama talaga ang DSWD na talagang ipresenta natin na siya ay angkop at tama para sa mga bata. No, ikalawa, iba ang pananagutan ng bata sa mga matatanda. Ito po ayon po sa 1 Korinto 13 verse 11. Ito po ang ating mababasa. No, sa panahong ako'y bata, nagsasalita ako na parang bata. No, nag-iisip ako na parang bata at umaunawa na parang bata. So ayon po sa 1 Korinto 13 verse 11. So ang bata daw ay hindi paganap ang pagkaunawa, kaya hindi dapat ituring na katulad ng mga adulto o mga matatanda. So ayon po yan sa 1 Korinto 13 verse 11 po mga kakuya. Hindi ako nag-self-interpretasyon dito. Ang Biblia ang ating pinapasagot dito po mga kakuya. Baka sabihin nyo, kwento-kwento ko lang ito. Hindi Kaya nga gumagamit tayo ng mga Bible verse. Kaya ako mas lalo natin maintindihan na ayaw pala ng Diyos o may batas pala para din sa mga bata. Nung tandaan natin, ang mga bata ay mas kinalulugdan yan sa mga kinalulugdan ng Diyos yan. Kaysa sa mga matatanda, mga matatanda, full knowledge na yan eh. Sa mga bata pa, may kahinaan po yan. No? So kailangan lang dito gabay at disiplina, lalo na po sa mga magulang, no? Sa ikatlo, disiplina na may pagmamahal, hindi pawang parusa. So kung dapat daw tayo magdisiplina, dapat may pagmamahal. Ayon sa Kawikaan 3 verse 12, anong mababasa? Ang sinisinta ng Panginoon ay ang pinaparusahan niya, kung paanong ang mga pinaparusahan, no, ang anak na minamahal. So grabe, no? So ang layunin ng pagdisiplina ay pagmamahal at pagbabago, no, hindi pagwasak ng buhay. So ayon po yan sa Kawikaan 3 verse 12. So kung iugnay natin dito ang talata na ito sa DSWD, so angkop siya, pasok siya, no? So hindi talaga pagwasak daw ng buhay, imbis sa turuan, no? So pasok talaga ang DSWD dito, no? Hindi yung kulungan. So ang layo, no? So ayon po yan sa Kawikaan 3 verse 12, no? So pang-apat, dagdagan pa natin, huwag magdudulot ng kapahamakan sa bata. Huwag daw magdudulot ng kapahamakan sa bata. Saan natin babasa sa Episo 6 verse 4. Ito po ang ating mababasa. Huwag ninyong ibayo sa galit ang inyong mga anak, kundi palakihin ninyo sila sa disiplina at turo ng Panginoon. So, nabanggit na natin kanina yung ang DSWD, may counseling, may spiritual guidance, no? May spiritual teaching din at paghubog, no, sa mga aral din ng Panginoon at skills at pagtuturo ng mga idea nila o talent nila, no? So hinuhubog. So pasok dito sa Episo 6 verse 4, talagang ang maling mga paraan ng parusa, halimbawa ang pagkakulong kasama ng matatanda, ay nagdudulot ng galit at trauma sa isang bata, no? So talagang ang conclusion, ang kulungan, parusa, bagay sa mga matatanda. Tandaan bagay lang yan sa mga tama yung edad natin, 80 to patas wag mo nang babaan, ito talaga binababaan pa talaga ang edad, no? So tama na yan, 18 to pataas siguro, pasok na yan diyan sa mga no? So ang gusto nila, bababaan pa talaga daw hanggang 16, 15 yata yung tinagdebatehan nila sa Senado. So ayon dito, hindi na siya angkop, no? So talagang hindi na siya angkop doon sa mga 17 pababa, no, hanggang 16, lalo na 15, no? So hindi na siya saklaw talaga, parang nakakatruma sa isang bata na yun po mga kakuya. So conclusion, no, ang rehabilitasyon ng DSWD, no, mas tugma sa aral ng Biblia, pagtutuwid, pagtuturo at pagbabalik loob. So kaya nga meron tayong DSWD. Yung ikatlo, ang Diyos mismo ay Ama na nagtutuwid
pero may habag. Ito ang dapat sundan ng lipunan pagdating sa mga bata. So katulad sa Diyos Ama daw, nagtutuwid pero may habag at pagmamahal. Hindi yung ikukulong agad. Grabe naman yan. So ano bang suporta dito sa ating inang simbahan? No? So sinuportahan ba ang ating paliwanag ngayon sa ating inang simbahan? So ano sinasabi ng simbahan dito? Ayon dito sa Catechism, the Catholic Church, paragraph 22-21 hanggang sa 22-29 po, dignidad ng bata. So ayon po sa ating Catechism, ang bata ay kaloob ng Diyos at dapat silang alagaan, turuan at ipalago sa pananampalataya. So dapat daw turuan, no? So ang bata daw ay hindi ano daw ang bata? Ang bata ay hindi lang maliit na kriminal, kundi anak siya ng Diyos, no, na may karapatang ituwid ng may pag-ibig. So ibig sabihin ang bata ay anak din ng Diyos po, mga kuya. Ay po yan sa ating Catechism, nagtuturo talaga pagdating sa bata ay mahigpit talaga din, no? Ay kalawa, pagkakaiba ng pananagutan. Do ayon po sa Catechism, the Catholic Church 1735, ang pananagutan at kalayaan ng tao ay lumalago ayon sa kanyang edad at antas ng kanyang pagkaunawa. So grabe, hindi pa ganap na consent at responsibilidad ng bata kumpara sa adulto. Kaya't mas nararapat ang rehabilitasyon kaysa kulungan. So grabe, no? Grabe ito mga ikatlo, tungkulin ng lipunan. Ano ba tungkulin ng lipunan pa tungkol dito? Ang lipunan ay may tungkulin na tulungan ang pamilya at mga bata, lalo na ang mga mahihina. So may tungkulin pala ang lipunan tungkol sa mga bata na mahihina. Ang bata, may turing bang ano yan? Mahihina yung mga bata, kaya tungkulin ng gobyerno yan. Ayon dito sa ang gobyerno gaya ng DSWD, tama, ang DSWD ay katuwang ng simbahan sa pagbibigay ng proteksyon at tamang paggabay, no? Grabe, no? So ayon sa pahayag ng ating obispo sa CBCP, no, ang Catholic Bishop Conference of the Philippines tutol sa pagbaba ng age of criminal liability, sabi nila, no? So ang pagbaba ng age daw, ang edad ay talagang tutol. Tama talaga si Kiko, no? So ipanalangin natin si Kiko. So dati hindi ko rin talaga maintindihan. So ngayon, sinuportahan pala ng ating inasimbahan ito na tinututulan din pala, no, ang pagbaba ng edad, no, sa mga bata. No, so ito talagang dinabatihan ito. So marami talagang nagsasabi, lalo na pag nominal Catholic, bakit kasi gaganon? Hindi nila kasi alam ang salita ng Diyos. Kaya yan ang nominal Catholic. Hindi na talaga natin maintindihan kapag wala tayong Kristo sa ating buhay po, mga kakuya. No, hindi solusyon ang parusahan ang bata sa kulungan. Ikalawa, no, ang tunay na solusyon ay edukasyon, suporta sa pamilya at rehabilitasyon. Ay katlo, ang bata ay biktima din ng kahirapan, kapabayaan at maling impluwensya. Kaya kailangan ng tulong, hindi agad parusa. So grabe, no? So magbibigay din tayo ng mga analogy dito patungkol dito po. Ayon po yan sa ating the Catholic Bishop Conference of the Philippines po, mga kakuya. So ang punto ng simbahan dito, ano daw, ang kulungan daw ay hindi angkop para sa mga bata, no? Ang ikalawa, ang rehabilitasyon at gabay mas maayon sa dignidad ng bata at sa kalooban ng Diyos. Ang katlo, ang simbahan ay pabor sa mercy at permission, hindi sa pagbagsak ng kabataan sa loob ng kulungan. So grabe, no po mga kakuya, no? No, sa grabe. Grabe po mga kakuya na ating talagang may babalaba din dito sa mga nanglalait sa bata at talaga inaabuso yung bata. May babalabang Biblia patungkol dito. So una, huwag maliitin ang saktan ang bata. Ayon po ito sa Matthew 18 verse 10. No, huwag ninyong hamakin ang isa sa maliit na ito sapagkat sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel sa langit ay laging nasa harap ng aking Ama. So grabe, yari kayo kapag sinasaktan nyo ang mga bata at inaabuso. No, grabe, ang anghel daw ay laging nasa roon daw sa harap na mismo ng Diyos Ama. No, ang mga bata ay mahalaga sa Diyos. Ang pananakit o maling pagtrato sa kanila ay mabigat sa harap ng Diyos. So grabe, lalo tayo nagkasala pa mga kakuya. Mas nakakatakot pala kapag ang bata ang ating gagawing abuso o talagang maling pagkaano dito, no? So ikalawa, huwag maging dahilan ng kapahamakan ng bata. Huwag daw tayong dahilan mapahamak ng bata. Ngunit ang sino mang magtulak sa pagkakasala sa isa sa maliliit na ito ay sumasampalataya sa akin, mas mabuti pa sa kanya na bitinan ng gilingan ng bato sa liig at ilubog sa kalaliman ng dagat. Ayon po sa Matthew 18 verse 6 po, mga. So mabigat talaga ang parusa dito po, mga, sa mga
mabigat ang parusa ng Diyos dito sa mga taong nagdudulot ng masamang kapalaran o nagbubunsod ng kapahamakan sa mga bata. So yan ang babala lang sa isa sa ating Biblia po. Mga kaikatlo, ang Diyos ay mahabagin sa mga mahihina. So ang Diyos talaga mahabagin sa mahihina. Ingatan niya ang mahihina at dukha at iligtas niya ang mga kaluluwa ng mga nangangailangan. Ayon po yan sa awit 72 verse 13 po. Ang bata ay nagkasala ay kabilang sa mga mahina na dapat alagaan at iligtas, hindi basta itapon sa kulungan. Grabe, no? So grabe na sinuportahan ng Biblia po. Mga pang-apat, ang hatol ay dapat ayon sa antas ng pagkaunawa. So ang hatol daw ayon sa antas ng pagkaunawa. Mga malalaki, adult, nasa sapat na gulang na yan, hindi na, huwag mo na ikumpara yung pag-iisip niyan sa mga bata. No? Ang lingkod na nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at hindi naghahanda o gumagawa ayon sa kanyang kalooban ay tatanggap na mabigat na parusa. Ngunit ang hindi nakakaalam at gumagawa ng mga bagay na nararapat sa parusa ay tatanggap ng magaan na parusa. So ano daw? So mayroon full knowledge ka na ang Diyos ay ayaw ng Diyos na ganito, na maganito, tapos may alam ka na. So, mabigat mo lang ang parusa kapag gumawa ka pa ng hakbang na hindi na ayon doon sa Diyos, ang kalooban ng Diyos. Mas mabigat daw ang parusa na iyon. No? Kaya nga ang parusa ay ayon sa kaalaman at kakayahan umunawa. Ang bata ay hindi katulad ng adulto na sa lawak ng pagkaunawa, kaya hindi dapat pantay ang parusa. So ayun po yan, no? Grabe, no? Conclusion, kung ang nagsasabi ikulong ang bata kasi nagkasala rin siya, malinaw sa Biblia na ang bata ay may espesyal na lugar para sa Diyos, no? So ikalawa, maling pagtrato at parusa sa bata mabigat sa kasalanan. So ikatlo, ang disiplina ay dapat may habag at pagtuturo, hindi parusang nagwawasak, no? Grabe po mga kakuya. So ano dong sabi ng mga nagsasabi, parusahan yan, matigas kasi, parusahan yan, mga nag-comment doon sa mga tao doon sa Senado, ay ito si Kiko, ganun din ako dati. So anong sabi ng Biblia patungkol doon sa mga taong ito na nagko-comment na dapat kasi nagkasala kasi dapat parusahan yan, yung mga ganun na hindi alam. So anong babala sa Biblia ito? Sa mga babala sa Biblia dito, ang babala laban sa mga matigas na puso. No, kasi kapag nagsasabi ka ng gano'ng matigas ang puso mo, wala kang pag-ibig. No, bata, babaan mo, tas sinuportahan mo pa yung si Ruben. Sino yung sumusuporta kay Ruben? Matigas daw ang puso. Dahil ang layunin ni Ruben, babaan talaga ang edad. Yung sumuporta naman kay Kiko, yun ay sa Diyos. No? So, ang sumuporta kay Ruben ay matitigas daw ang puso. So ano ba nila? Tumatawag ng masama sa mabuti at ng mabuti sa masama. Ayon sa Isaiah 5 verse 20, ang nagsasabing tama na ikulong ang bata kahit alam nilang mali sa mata ng Diyos ay parang tinatawag na mabuti ang masama. So grabe, grabe, no? So tingnan mo natin na mas mabigat ang pananugutan sa mga nananakit sa bata. Mabigat talaga. Tapos ikaw, sumuporta ka pa na ikulong dapat ang bata, ay mas mabigat ang parusa para sa iyo. Ngunit ang sino mang magtulak sa pagkakasala sa isa na maliit na ito ay sumasampalataya sa akin, mas mabuti pa sa kanya na bitinan ng gilingan ng bato sa liig at ilubog sa kalaliman ng dagat. Grabe, no? Sa Matthew 18 verse 6 po mga kakuya. Babala po niya na huwag gawing mas miserable ang buhay ng bata dahil mabigat ang hatol ng Diyos tungkol dito. So grabe. Grabe po mga kakuya, no? So isa lang ito po mga kakuya na talagang ito maunawaan natin po mga kakuya. So tama talaga, ang DSWD ay para sa mga bata na saklaw sa edad na 17 to pababa, no? So ang 18 to pataas ay talagang para sa mga adulto na pasok sa kriminalidad, no? So ang bata ay pasok talaga siya sa DSWD na doon siya angkop po makakatungkol sa mga bata na nagkakasala, no? So talagang mayroong paghubog, disiplina at spiritual growth, no? Lumalago sa kanyang lalo na po sa skill, pagtuturo, no? Paghubog, no? So grabe, pagmamahal, no? Grabe, no? Kaya package din pagdating sa DSWD, hindi doon sa kulungan, no? So kung babaan pa natin ay mas lalong natalakay na natin mga epekto kapag isang bata ay makulong, no? So may mga trauma, kawalan ng gana at babalik sa kriminalidad, no? Dahil wala na sa pag-asa at nahihinto sa pag-aaral at panghuli mawawatak-watak ang kanilang pamilya. So yun po ang epekto. So yan ang pagkakaiba sa kulungan at DSWD. So ano ang pinapayagan dito? Ang DSWD is sangkop
saklaw sa turo ng ating Diyos, no? So sinuportahan ito ng ating inang simbahan na talaga ang DSWD ay sa aangkop talaga sa mga batang nagkasala po mga kakway, hindi po kulungan. So tandaan natin, ang parusa at disiplina magkaiba. So ang disiplina ay doon po sa DSWD, no? So ang hindi matatawag ang kulungan disiplina kundi parusa. So muli maraming salamat at God bless po sa ating mga kakuya. Pro Dio et Iglesia po mga kakuya. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Tandaan natin, curse, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals po mga kakuya. So tandaan natin, no? So tandaan po natin na mag-ingat po tayo po mga kakuya na palaging makinig sa salita ng Diyos, wag lang haka-haka, wag lang comment, no? So tanungin natin ang Diyos bago tayo mag-comment sa lalo na magulo ang mundo ngayon, lalo po sa Senado, no? So tanungin natin ang Diyos kung ano ba ang dapat natin suportahan. Si Robin ba na dapat bang babaan ang kriminalidad ng edad ng isang bata, o si Kiko na sinuportahan niya na hindi na dapat babaan ang edad ng isang bata dahil dito ay magdudulot ito ng trauma, no, sa isang bata kapag nahalo siya sa kulungan at nakawala ng gana, nawala ng confidence sa isang bata, no, at pagwawatak sa pamilya, higit sa lahat, no, nawawalan yung kanyang edukasyon, no mga kakuya. So yun ang epekto. So kailangan talaga natin pag-aralan at sangguniin natin ang Biblia. So nabasa natin sa Biblia na hindi karapat-dapat talaga, no mga kakuya, ang kulungan para sa mga bata, hindi sa saklaw doon. So kundi ang tamang saklaw ayon sa Biblia, turo natin na simbahan, kundi ang DSWD pasok sa turo ng ating Diyos po mga kakuya. So muli maraming salamat at God bless po sa ating mga kakuya. Salamat, ingat po tayo palagi.